Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Language, Grade 1, Quarter 3, Week 1, Day 4. Our topic for today is about recall details in a story viewed or listened to for enjoyment and interest. This is Teacher Aika, your online teacher. Let's start! Learning objectives. At the end of the lesson, the learner can A. Share personal experiences about the topic. B. Recall details in a story viewed or listened to for enjoyment and interest. And C. Point out the reasons for choosing stories for enjoyment and interest. Napanood na ba ninyo ang inyong pamayanan sa isang balita? Tungkol saan ang balita tungkol sa pamayanan? Kung hindi pa, ano ang karaniwang balita tungkol sa pamayanan? Maaring sagot, oo, napanood ko na ang aming pamayanan sa isang balita. Ang balita ay tungkol sa pagtutulungan ng mga tao upang linisin ang paligid pagkatapos ng baha. Ang mahalagang pangyayari na nagaganap sa pamayanan ay nailalathala sa isang balita. Sa araw na ito ay magbabahagi kayo ng sariling karanasan tungkol sa pinag-uusapang paksa. Susubukan ninyong sagutin ang mga tanong tungkol sa balitang narinig. Pakinggan at ulitin ninyo ang mga salitang babanggitin ko. Balita, balita, balita. Pagtutulungan, pagtutulungan. Pagtutulungan. Pagsagip, pagsagip, pagsagip. Responsable, responsable. Responsable. Tungkulin, tungkulin, tungkulin. Mga bata, ipapakita ko ang mga larawan. Pagtambalin ninyo ang salita at larawan. Balita, pagtutulungan, pagsagip, responsable, tungkulin. Pagkatapos, magbigay ng ibang salita na may uugnay dito. Halimbawa, balita, radyo o pangyayari. Una, balita. Sagot, radyo. Pangalawa, pagtutulungan. Sagot, mga taong nagtutulungan. Pangatlo, pagsagip. Sagot, bumbero. Pang-apat, responsable. Sagot, lola na tinuturuan ang kanyang apo ng tama at mali. Panglima, tungkulin. Isang babae na masipag sa kanyang trabaho. Pakinggan ang maiksing balita tungkol sa nangyaring sunog. Sunog sa Purok 5. Isang malaking sunog sa gubat ang nagbigay ng labis na pag-aalala
sa mga tao sa Purok 5. Pinaniniwalaan na nagsimula ang sunog sa gubat, ika-6 ng gabi noong ika-27 ng Oktubre ng kasalukuyang taon. Ang sunog ay dala ng labis na init ng panahon. Nagtakbuhan ang mga hayop at naalarma ang mga tao na agad na humingi ng tulong sa istasyon ng bumbero. Hindi nag-alala ang mga tao sapagkat alam nila na bagong-bago ang kanilang truck ng bumbero na si Billy. Nang masabihan si Billy ay nag-isip ito saglit. Patuloy na nakiusap at nangumbinsi kay Billy ang mga tao at hayop sa pamayanan kaya agad itong pumunta sa lugar ng sunog. Mabilis na nakarating si Billy at agad na binugahan ng tubig ang lumalaking apoy. Hindi nagtagal at napuksa ang apoy. Nagsigawan sa tuwa ang mga tao at labis ang pasasalamat nila sa mga bumbero at kay Billy. Tanong, ano ang mahalagang pangyayari na laman ng balita? Sagot, ang mahalagang pangyayari sa balita ay ang malaking sunog sa gubat sa Purok 5 na agad na naapula sa tulong ng mga bumbero at ng bagong truck ng bumbero na si Billy. Ngayon ay tatalakayin nating muli ang balita. Sagutin ninyo ang mga tanong tungkol sa balita. Narito ang mga tanong. 1. Kailan naganap ang sunog? Sagot, noong ika-27 ng Oktubre, ika-6 ng gabi. 2. Sino ang unang nakakita ng sunog? Sagot, ang mga tao at hayop sa pamayanan. 3. Saan nagsimula ang sunog? Sagot, sa gubat. 4. Bakit nag-isip si Billy kung tutulong siya agad? Sagot, sapagkat kailangan pa siyang kumbinsihin ng mga tao at hayop na siya ay mahalaga sa pamayanan. 5. Paano nagtulungan ang mga tao sa pamayanan upang masugpo ang apoy? Sagot, nakiusap sila at humingi ng tulong kay Billy at sa mga bumbero hanggang sa maapula ang sunog. Sagutin ninyo kung tama o mali ang mga impormasyon mula sa balita. 1. Nagsimula ang sunog sa gitna ng gubat. Sagot, tama. 2. Isang napabayaang gamit sa bahay ang pinagsimula ng sunog. Sagot, mali. 3. Nabahala ang mga tao sa naganap na sunog. Sagot, tama. 4. Mabilis na nakarating si Billy dahil bagong truck siya. Sagot, tama. 5. Hindi nakapagpasalamat kay Billy ang mga tao sa pamayanan. Sagot, mali. Sa mga gawain sa araling ito ay nahasa ang inyong kaalaman sa pagtukoy sa lokasyon ng detalye ng balita. Ano-ano ang mga panimulang tanong upang matukoy ang mga mahahalagang pangyayari sa kwento? Sagot, una,
Sino ang mga tauhan sa kwento o balita? Pangalawa, saan naganap ang pangyayari? Pangatlo, kailan ito naganap? Pang-apat, ano ang nangyari? Panglima, bakit ito nangyari? Pang-anim, paano ito natugunan o natapos? Basahin ang maikling balita tungkol sa parangal kay Billy at sagutin ang mga tanong tungkol dito. Ang parangal kay Billy. Ika-30 ng Oktubre, taong 2024, sa Purok 5, natipon ang lahat para sa parangal kay Billy. Isang maikling parada ang kanyang gagawin upang malibot ang buong pamayanan upang malaman nila ang kabayanihan ni Billy. Bibigyan siya ng sertipiko at medalya para sa kanyang magiting na pagliligtas sa mga hayop at tao sa pamayanan. Magkakaroon ng maliit na salo-salo para sa lahat ng gustong dumalo sa parangal. Tanong: Una, sino ang paparangalan? Sagot: si Billy. Pangalawa, ano ang unang mangyayari sa parangal? Sagot: magkakaroon ng maikling parada. Pangatlo, saan magaganap ang parangal? Sagot: sa Purok 5 gaganapin ang parangal. Pang-apat, bakit paparangalan si Billy? Sagot: dahil sa kanyang kabayanihan at pagliligtas sa mga hayop at tao sa pamayanan. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!